Kamusta Aquarius? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang advice ng mystical cards para sa mga Aquarius. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang ibig sabihin nito ay meron kang kaalaman na para malaman kung paano mo poprotektahan ang sarili. Kung merong person na hindi totoo yung pinapakita sa'yo, huwag mo nang ibuhos pa yung atensyon mo sa kanya. Hindi deserve ng person yung sincerity mo at saka loyalty. Gamitin mo rin yung kutob mo kasi ito yung magtatahak sa'yo sa tamang direksyon or tutulungan ka na makapagdesisyon sa mga situation na kinakaharap mo. Lakasan mo yung loob mo. Itong risk naman ay kailangan mong magdasal or humingi ng guidance sa angel mo, kay God, or sa universe. Kahit na gaano ka man katatag sa situation, may mga panahon pa rin na nagkakaroon ng pagkalito. Kasi lahat naman tayo nilalakasan lang natin yung loob natin sa mga clueless na bagay. Pero mas maigi na yung sumusugal ka kasi meron ka pa rin makukuha. Makukuha na kasagutan, lalo na kung yes yung naging sagot or tama yung desisyon mo. Pero kung no, kailangan mong maging patient kasi sa landas na tinatahak mo, doon marireveal kung ano yung kasagutan sa tanong mo. Bago ako magsimula ng tarot reading, nakapagtanong na ako sa mga cards. Ang unang tanong ay kung ano yung nais mo. Seven of Pentacles, Knight of Cups, Page of Wands. May sinisimulan ka man or merong hinihintay, kailangan ng patience. Kailangan ng understanding, pagsusuri sa mga nais mo. Dahil sa nakadalawang cards ka na yung sakripisyo mo ay hindi mababaliwala sa karir man or negosyo. Sa negosyo man or career, nag-iisip ka na ng pang-alternate. Kung halimbawa hindi naging matagumpay yung trabaho mo o kaya negosyo. Meron kang pagkukuhaan ng financial o kaya meron ka kagad masisimulan na trabaho or negosyo. Sa career o negosyo, ang ilan sa inyo, nakadalawang cards ka na merong hindi mo inaasahan na offer o kaya promotion. At itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na umaayon ang kapalaran sa iyo patungkol sa career o negosyo. Para sa ilang single, matagal ka nang walang naging karelasyon or naging crush. At nakadalawang cards ka na merong person na sobrang lakas ng appeal niya. O kaya yung person na talagang gustong-gusto mo. Hindi ka na magpapaligoy-ligoy pa, kundi kikilalanin mo yung person. Kumbaga, gagawa ka ng paraan na maging close sa kanya. Para naman sa mga nasa relationship, nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. Pero kahit ganun, pareho kayong dalawa na gusto nyo ang relasyon nyo ay maging healthy.
At isa sa inyo ng person mo ang magpaplano na kumain sa labas, maggala, or yung magkaroon ng time para sa relasyon or pamilya. Ito kasi yung alam niyang paraan na para maipakita yung concern at pagmamahal sa person or sa family. At yung pagbibigay ng oras sa relasyon, pagpaplano, ito yung magpapalapit sa inyong dalawa. Ang next na tanong ay ano naman yung hadlang? The Hierophant, the Hermit, at the Tower. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na pinapasuri sa iyo yung mga sitwasyon na naging matagumpay ka. Pinapaalala sa iyo ng mga cards na ito na naging matagumpay man or hindi yung decision mo ay nandito ka pa din. May mga magandang resulta yung decision mo. Katulad ng nagawa mo dati na nag-move on at in-apply yung changes sa buhay, kung kinakailangan muli ito ngayon, ay gawin mo. Kaya kung nakakaramdam ka na nagkakaroon ka muli ng problema, ibig sabihin may mga sitwasyon na hindi nararapat sa iyo or kailangan palitan mo yung paniniwala mo. Sa financial naman, mas mag-save ka ng money, lalo na kung nagiging maganda yung takbo ng karir mo o kaya negosyo. Magiging sunod-sunod yung gastusin mo, masisimot talaga yung financial na meron ka. Huwag mong hayaan na ito yung mangyari. Isa-isahin mo yung mga magiging gastusin mo. Sabihin man nila na minsan lang ito, huwag ganun. Kailangan maulit, pero hindi yung ubos biyaya. Magiging masaya pa rin naman ang bonding, ang family, or relasyon sa hindi sobrang paggastos. Para sa ilang single, di ba, nasabi nga na gugustuhin mo na maging close dun sa person, magiging magkaibigan kayo. Nandun yung feelings, pero mas may pagpapatuloy nyo ng person yung friendship. At unti-unti na pareho kayong may in love sa isa't isa. Pinapaalala ng card na yung pagpigil sa nararamdaman, pagpigil din sa happiness. Sa mga nasa relationship, maraming pinagdaraanan ang relasyon nyo ng person mo. At sinisikap niyong pareho na malagpasan ito. Ito yung cards para sa solution. Six of Wands, Justice, at the Moon. Itong mga cards na to ay very positive kasi nakakamit mo na yung tagumpay. Sa bagay sa mga naunang cards, meron ka ring success. At pangatlong card mo na ito. Kaya nagkakaroon ng swerte or nagiging magaan yung takbo ng buhay mo kasi alam ng universe na ito yung deserve mo. Yung makuha yung karapat-dapat na hustisya sa iyo. At saka sa mga na-experience mo, marami kang natutunan na magagamit mo sa future. Nakadalawang cards ka na akala mo walang patutunguhan yung mga pinagsusumikapan mo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, nakadalawang cards ka na para sa health recovery. Ang iba naman, bihira kang magkasakit. At para sa ilan sa kalusugan, binibigyan ka ng warning na kung meron ka ng naramdaman sa kalusugan mo na first time mo or hindi mo mawari, magpatingin na. Iwasan mo na hindi maging malala kung meron ka mang health condition. Sa mga nasa relationship, maganda yung pakitungo mo sa person mo. May respeto,
at saka sinusuportahan mo siya sa mga bagay na gusto niyang gawin or simulan. May personal issue itong person mo. May mga bagay na hindi niya kayang sabihin sa iyo. At ang ipinapakitang solusyon ng mga cards, kailangan ng person mo na sabihin kung ano yung true feelings niya, kung ano yung ayaw niya at gusto niya. Para yung relasyon niya ng person mo ay mapapanatili sa mabuti at happy na estado. Lalo na sa mga relasyon na kasisimula pa lang. Kailangan ng pasensya at saka pangunawa. Para sa ilang single, nasa isip mo na magkaroon ng pagbabago yung buhay mo. At ibibigay ng universe yung karapat-dapat na hustisya sa iyo sa love. Ito muna yung alamin natin yung message ng spirit guide mo. Pinapaalalahanan ka ng spirit guide mo na merong pagbabagong darating sa buhay mo. Lahat ito ay positibo at mas makakabuti. Mag-relax at saka magtiwala. Ito naman yung card na nagsasabi na tatlong words ka na deserve mo yung mas better. Kaya nagkakaroon ng changes sa buhay mo. At para ipaalala na kailangan din irespeto mo yung sarili mo. At saka itong card naman na ito, maraming changes na nangyayari sa buhay mo. Marami kang natututunan at saka nag-grow ka. Katulad ng sinabi kanina, kailangan irespeto mo rin yung sarili mo. Para alam din ng kapwa mo kung paano ka irerespeto. Ituloy ko lang para sa mga single na ang ilan sa inyo nagkaroon ka ng toxic na relasyon. Noon yon, kasi yung next na makakarelasyon mo, yung taong magpapahalaga na sa iyo, kasi yun yung deserve mo. Yun yung good karma mo. Ito naman yung final card, Queen of Pentacles. Itong card na ito ang nagpapaalala sa iyo na kung naging matagumpay ka na, panatilihin mo ito. Yung tagumpay na makuha mo yung respeto ng kapwa mo, tagumpay sa career o kaya sa financial or love life. May mga hindi inaasahan or bagong oportunidad na darating sa iyo. Matatanggap mo yung matagal mo nang ipinagdarasal. Ipaalala ko ulit guys, na pwede naman tayong magmahal pero magtira ng respeto para sa sarili. Para hindi ka masasaktan ng todo. Capricorn, Cancer, Aries, Pisces, Gemini, at Aquarius. Yan yung ilan sa zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka posibleng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa tarot cards lang. Ito naman yung letra na posibleng andito yung letra ng pangalan mo o letra ng pangalan ng person mo. D, Y, N, G, L, F.